Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na mid-September bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestation confirmed. So today, after this reading, pagkatapos mo itong mapanood, ma-solve na ang iyong problema at makukuha mo na ang manifestations mo. So this time around, hihimayin natin kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin para ma-solve na yan at ma-confirm na this time. So, ano yung humaharang o bumabalakid sa iyong manifestation? At yung mga dapat mong gawin at ano yung papasok sa buhay mo this time to completely solve all of those problems sa buhay mo. Okay? So, Taurus, kunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Taurus yun. Kaya relax ka lang. And use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na bigay sa iyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yan sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Taurus. So from the bottom of my heart, thank you again Taurus for not skipping the ads. So, Taurus, ano ang kailangan mo gawin para ma-solve ang problems at makuha na ang minamanifest mo? Inhale and exhale. At the center of your reading, your current energy, you have the Temperance card. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestation, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what you need to do, you have the Three of Wands. Ooh, interesting. Napakaganda. In the area of what you need to focus on, you have the Tower card. Yes, yes, yes. In the area of your what's coming in sa buhay mo this time, you have the Knight of Wands. Wow, good news. Congrats po. In the area for divine messages, you have the Fool card. Ooh, napakagandang payo. In the area of your fortune, you have the Four of Pentacles. Lovely. In the area of your future, you have the Four of Cups. Wow! 4-4 is here telling you are protected, you are guided. Kaya huwag ka mag-alala. The higher power, the higher being is protecting you this time. Even your loved ones pa. So congrats po. At ang missing sa buhay mo, ano yung nag-iisang puzzle piece na kulang para ma-solve na yan, ma-manifest na yan. Ito yon. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Four of Swords. Wow! 4-4-4 is here. Telling you talagang protektado ka. Kaya talaga kailangan mo magpahinga daw eh. You need to cultivate a lot of time to rest. Meron ka rin daw mga issue this time, Taurus, na kailangan mo nang ipahinga, bitawan, huwag nang aksyonan, huwag nang abalahin pa, or huwag mo nang i-big deal. Yan. Halimbawa, issue sa kapatid, issue sa teacher, issue sa boss, or issue sa co-worker. Kung kaya namang palagpasin na lamang para hindi maapektuhan daw yung binubuo mo this time. Okay? Nakita ko rito na if you could just do your best, halimbawa sa trabaho, ang trabaho mo lang ay 8 to 5 p.m. Hanggang doon lang dapat cultivate the time to do other things. Sometimes daw wag mo daw ipuwersahin ang sarili mo kung hindi na kaya. And then kung lagpas na sa responsibilidad mo, wag mo na daw akuin pa. Marami ka daw responsibilidad na inaako or tinatanggap na hindi naman talaga totally iyo, pero kinakanya mo o sinasarili mo. No? Parang let other people deal with their own problems at ikaw focus ka sa sayo para makapag cultivate ka pa ng time to really relax, sit back, and enjoy your life. Nakita ko rito, may mga dasal ka. May mga hinihintay kang dasal. Sana po, Lord, ibigay mo na sa akin. Sana po matupad na. Huwag kang mag-alala. Para narinig ko, it's on process. Naka-process na yung prayer mo. Naka-process na yung hinihintay mo. Paparating na yan. No? In your full reading, in the area for good news, you have the Four of Wands, Knight of Wands, and Four of Pentacles. It's all about happy times. Financial security, good news coming na magpapa-excite sa'yo na parang yes, kunin natin yan, nandyan na, good news, dumating na yung tawag, yung go signal, makakalarga ka na, and reaching a milestone. So napakaganda ng mga bagay mo this time on mid-September, patapos sa September, papasok na October, hanggang dulo ng taon. Kitang-kita ko rito na yes, meron kang mga definite move na gagawin mo paabot or patulay doon sa finish line na gusto mong abutin. Makabiri ng ganito, makatapos ng problema, makatapos sa bayarin, makatapos sa parang graduation or kasal or binyag, something celebratory para sa pamilya. Nakita ko talaga na
magkakaroon ka ngayon ng lakas ng loob na itulay ang isang bagay. Parang sabi mo, sige, push na natin yan, itayo na natin yan, buuin na natin yan. And here, nakita ko talaga nagiging matipid ka, parang pinag-alaanan mo ng pera to eh. Kung ano mo to isa-celebrate mo with your family, whether kasal nga ito o bibili na ng bahay para makabukod na, no? Kung ano man po yung hinahanda mo para sa next level o bagong yugto ng life mo, no? Nakita ko talaga na you're preparing for it. Ginagawa mong lahat para makapag-ipon. Some of you parang nagtitipid o nire-evaluate na yung mga gastos kada araw, kada buwan para mapaghandaan yung malaking selebrasyon sa buhay mo. So napakaganda. In the area of your current situation, you have the Three of Wands, you have the Temperance card, and you have the Six of Swords. Nakita ko rito, urong-sulong. Urong-sulong ka. Hintay, kilos, panonood, abante. Parang hindi swak. Parang 6 steps forward, 10 steps backward. Parang ganyan. So, kaya parang kahit anong kayod mo, kahit anong sigasig mo o pagkapasensya mo, sometimes iniisip mo, bakit ganito? Bakit hindi umaandar? Ano nangyayari? So, you need to evaluate your movement. Parang merong stuck moment, tapos merong moment na aandar ka. So, yan ang kailangan mo pag-isipan this time. Kung bakit yung mga problema, bakit hindi siya na-solve, o yung minamanifest mo, bakit parang hindi siya dumarating. So, you need to focus more on your actions. Yung sinasabi, yung iniisip sa ginagawa. So, something to really look for, okay? In the area of what you need to fix, medyo nakatago pa sa atin yung missing puzzle piece para makompleto mo na to. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero sa mga nakahantad ngayon, change for a new beginning ang kailangan mo daw i-fix. May mga bahay ka doon na kailangan ng bitawan, kailangan ng pabayaan, na hindi na talaga nakakatulong sa'yo. Kaya marami kang times na restless ka, hindi ka makatulog siguro, o pagod ka na. Sabi mo, bakit ba ako pagod na pagod? Bakit ba parang ang dami kong iniisip, ang dami kong problema? Then boom, papasok sa isip mo, kailangan ko nang baguhin to. Kailangan ko nang iwanan to. Hindi pala para sa akin yan. Bakit ko ba pinoproblema to? Hindi ko naman to problema. So, you need to begin changes in your life today or this month or bago matapos pa ang taon. Meron ka nang kailangang i-implement para pumasok na yung buhay mo sa bagong ruta or bagong aspeto. Nakita ko rin dito na parang you're resisting change, no? Especially here, meron kang mga bagong simulang gagawin na kailangan mong pagtiyagaan, kailangan mong pagpasensyahan, kailangan mong magkaroon ng pagtiyaga para patungo sa katagumpayan nito. Nakita ko yan. So, ngayon, willing ka ba to go on with the process, Taurus? Handa ka bang daanan yung proseso kahit mahaba yung pila, marami mga papeles na kailangan bunuin, marami mga check-up or back and forth na pagpunta, pagbalik, travel, no? Handa ka bang suungin yung proseso, makapagsimula lang ng bago, at makuha lang yung outcome? Nasa sa'yo ang sagot this time. Are you willing to undergo changes? Kung yes, push. Ipahinga mo na yung mga bagay na pinupuwersa mo. Meron ka daw pinupuwersa Meron ka daw mga bagay na pinipilit na parang sabi rito, tama na, wag mo nang puwersahin yon. Past na yon. Learn to cultivate your energy on something new. Pag-usapan na natin at the center, you have Temperance card number 14. Kung birthday nyo po ang number 14 or special number or address or kahit anong importance po sa buhay nyo, there is a confirmation this reading is for you. You have Temperance card. Tiyaga, daanan ng proseso, and believe in a divine timing. Sabi ko nga sa inyo kanina, you have apat na four of Swords, four of Wands, and 4 of Pentacles. Nandito pa si Archangel Michael telling you, protektado ka ngayon. Sa lahat ng gagawin mo, sisimulan mo, aayusin mo, hahakbangan mo, pupuntahan mo, protektado ka at ligtas ka. Pati loved ones mo. Kaya you don't need to worry. Ikalma mo na ang puso mo. Magpahinga ka na. Yung mga duda, takot, alinlangan, huminga ka. Okay? Nakita ko rito, divine timing is at play. Darating daw sa tamang oras yung pagsolusyon sa problema. You don't need to rush things. You don't need to make a drastic decision. May proseso daw yan Parang dito, nakita ko talaga you're on the process of transition Parang lumilipat ka, nag-a-adjust ka, may binibitawan ka, may pinupuntahan kang bago. Nakikita ko renovation of the house or changing of the house, lilipat sa ganito, o kaya bagong family setting na, may madadagdag o merong aalis, kaya kayo may iwan to fix things, no? Nakita ko dito na learn to collaborate. Learn to work with other people para masolusyonan, para matapos. Narinig ko na hindi mo to kaya mag-isa.
If you want things to be lighter, gumaan, maging maayos, learn to cooperate, okay? Wag mo sarilinin daw. Nakita ko na mas marami nagtutulong-tulong, mas mabilis matatapos. Nakita ko rin dito na wag mo daw sukuan ang iyong pangarap. Whatever you're thinking, kung ano man yung mga pangarap na naisip mo, ayun, tutubo yan sa bundok. Nakita mo? Yung bundok umiilaw din katulad ng isip niya. Ibig sabihin, kayang-kaya mong dalhin sa lupa lahat ng pangarap mo. Ang kailangan lang tiyaga, pag-sumikap at saka determinasyon na wag huminto. Pero sa proseso na yan, huwag mo laging puwersahin na dapat maganap to, dapat makuha ko to, dapat gantong, yung plano ko, dapat gantong lalabas. So, dapat hindi ganon. Kailangan mo ipahinga ang puso mo na, ay, sige, gagawin ko lang yung makakaya ko, si God na bahala sa kasunod, si God na bahala kung para sa akin talaga yan, gagawin ko lang yung gusto ko, and let it cook. Kung talagang destined for me yan, hindi yan mawawala sa akin, parang ganyan. Okay? So, learn to take a rest and continue working. Nakita ko rito na kada araw, para may laban ka pa at hindi ka ma-burn out, kailangan may outlet ka din. Kailangan may time ka rin to go out, may time ka rin to have fun, para hindi ka lagi nabibigatan at hindi ka ma-burn out dito, hindi ka mawala ng gana sa inaasikaso mo. Okay? Clarify natin. The Temperance card is being clarified by you have the Nine of Wands. Yes, pagod na pagod. Nine of Wands, all about determination, unwavering power, unwavering effort. Tinan mo siya, sugatan na siya, pagod na siya, nag-fail na siya ng maraming beses, paulit-ulit, sabi niya, ano ba yan? Kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba? Kaya mo. Because what you're waiting for ay may patutunguhan at may outcome. Because God, the higher power, the higher being, your angel guides are seeing your efforts. May nakakapansin ng iyong pagsumikap. Kaya ngayon, magkaroon ka ng kaparatagan sa puso mo that what you're doing ay may mangyayaring magandang outcome. Kaya, huwag ka matakot. Okay? Everything will be fine in your favor. In the area of what's blocking you, ano yung humaharang sa manifestation mo at humaharang sa problema, bakit hindi siya masolusyonan? Sabi rito, Six of Swords, moving forward. Okay? Some of you, meron ng kailangang bitawan para makapag-focus sa pinaka-importante. Some of you kasi parang nag-dwell pa o hindi ka pa makalet go sa isang bagay na dapat mo na talagang totally iniwan noon pa. Yun daw yung humaharang sa'yo. The act of movement. Ayaw mo daw kumilos, ayaw mo daw umabante, whether feeling mo siguro hindi ka pa ready, o sinasabi mo siguro sa sarili mo, ay hindi pa ako handa, kulang pa yung mga hawak ko, kulang pa yung resources ko, baka hindi pa doon handa, baka hindi ako tanggapin, next time na lang. So, yung movement mo ang humaharang sa'yo. Because you always see the negativity bago ka pa humakbang. So, nakita ko rito na nire-reject mo ang sarili mo kasi bago ka pa kumilos. Puro negatibo muna ang naiisip mo. Well, normal naman siguro yan sa ating mga tao na natakot kasi tayo eh. Something kasi minsan hindi sigurado, very unclear, pero kung lagi tayong takot, paano tayo aabante? Paano tayo susulong? Nakita ko rin dito na always choose peace. Kaya talaga may harmony card dito eh. With the Temperance card, peace, harmony, magandang ugnayan, magandang relasyon, walang sigawan, magpagpasensya ka, no? Nakita ko dito na kung merong mga drama, halimbawa sa trabaho, sa pamilya, sa karelasyon, always choose your peace. Parang wag mo daw sabayan, wag mo daw sigawan, wag mo daw tapatan ng init ng ulo. Kung nagsigawan na, wag ka nang sumali. Kung may drama, may conflict, may chaos, umiwas ka na, no? Para hindi maapektuhan yung energy mo, yung frequency mo of prosperity and luck. At para din hindi ka maapektuhan din at naging komplikado yung buhay mo na pinapakomplicate na nga ng ibang tao. Always choose to walk away. Maging matapang ka dyan. And lagi mo isipin, ay, hindi yan makakatulong sa akin, hindi ko papatulan yan. Ay, no. Hindi ko yan bibigyan ng buhay, bahala kayo dyan. Ako, tahimik lang ako dito. And I will work on my own peace, on my own pace. At yung mata mo na sa price lang. Eyes on the prize, eyes on the target. Dapat doon ka lang. At lagyan mo ng tapal ang tenga mo. Huwag ka na makinig sa mga chismis sa kaliwat kanan, sa mga ini-issue sa'yo ng ibang tao. Problema nila yun. Nako, basta ikaw, alam mo yung katotohanan, alam mo yung gusto mo, alam mo yung gagawin mo, madali sa'yo makapag-move forward. Okay? Yan daw humaharang sa'yo. Either ayaw mo daw bitawan o ayaw mo sukuan kahit mapanakit na. Nako, nakasayo ang bola ngayon, Taurus. Are you gonna stay or gonna leave? The Six of Swords, you have the Knight of Cups. Yes, may offer daw na paparating. Merong magbibigay sa iyo na bagong oportunidad o bagong pintuan na maaaring maging maganda para sa iyo. Pero baka humaharang sa iyo ay, kaya ko bang umalis para doon? Kaya ko bang i-risk ang life ko para dyan sa bagay na yan? Are you willing to take a change? Yan talaga problema mo sa cards mo dito eh. Parang ayaw mo umalis eh. Parang
ayaw mo bitawan eh. Whether relasyon yan or pangarap na wala na talagang mangyayari o ugnayan or naipangako sa'yo na parang feeling mo, may aasahan pa ba ako doon? Ngayon, kailangan mo ng bitawan at isuko na. Parang there's a new offer coming in. May darating doon na bago at parang yung movement mo ang problema. Pupunta ka ba doon? I-accept mo ba? Titignan mo ba? Parang narinig ko, why not? Try lang natin. Parang ganyan. So, there is something that's blocking you. Your action and your willingness to change, your willingness to accept new things. Okay? Na what's blocking you? Bigyan kita dalawang cards. You have relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom. Consumed, eroding habits. Yes, tira mo siya. Ready, bukas ang pintuan para sa kanya. Tira mo yung image ha. Pag-aralan mo mabuti. Bukas yung gate para sa kanya para kunin yung mga butterfly, yung transformation ng buhay niya. Sumibol na yung araw sa kanya. Parang tadan, bagong simula, bagong buhay, bagong pag-asa, yakapin mo. Pero ikaw nakahawak ka pa rin sa gate. Yung prison na yan, yung parang feeling mo stuck ka na dyan, di ka na gumagalaw, ready ka naman kumawala eh. Kayang-kaya mo namang umalis eh. Pero ikaw, ayaw mo talaga mag-move eh with the Six of Swords eh. Ayaw mo gumalaw, ayaw mo umabante. Kaya talagang nakaharang ka dyan. No? Sabi rito, bukas ang lahat ng option para sa'yo. Ikaw lang hinihintay na humakbang at humawak sa bagong landas mo. So wag mo hayaang ikaw mismo ang pumigil sa milestone na dapat mo makuha. Another message, you have shadow dance. When you move shadows, you discover your rhythm, fluidity, movement, open. Yes, magkaroon ka ng pag-andar, gumalaw ka, huwag ka matakot lagi na baka magkamali ka, baka maligaw ka, baka masaktan ka. Nakukulag yan, iniisip mo paano ka mag-grow, paano ka aabante sa buhay. Okay? In the area of what you need to do, you have the Three of Wands. Yes, katulad na image nito ni A Relentless Craving. Tingnan mo, pareho kayo nakahawak at parang pinipigilan mo ang sarili mo. Sabi mo, kaya ko ba, kaya ko ba, kaya ko ba? Pero nakikita mo na eh, nasa dulo ka na ng tunnel eh. Kitang-kita mo na yung mga pwede mong hakbangan, pwede mong kunin, pero para nakahimpil ka lang dyan, nanonood ka lamang. Parang sabi mo, kaya ko ba yun? Magagawa ko ba yun? Next time na lang. Next time na lang, hindi pa ako ready. Ay, hindi pa ako prepared. Kulang pa yung gamit ko, kulang pa yung resources ko, kulang pa yung pera ko. Pero ang kailangan lang talaga movement in your part. Nakaka-addict daw talaga yung parang pag-stay mo sa comfort zone mo. Kasi sa comfort zone mo, kabisado mo na yan eh. Yung galawan everyday, yung pagising hanggang pagtulog, kabisado mo na, hindi ka na nangangamba, hindi ka na natatakot, kaya parang ayaw mo alisan. Pero sa comfort zone mo na yan, wala kang paggalaw dyan. Wala kang pag-abante dyan. Hindi gumagalaw ang pera mo, hindi gumagalaw ang asenso mo. So, bakit ka nag-i-stay dyan? So, ngayon, make a move. Yan ang nakikita ko para sa'yo. Okay? I-clarify natin si Three of Wands. Expansion. Kailangan mo daw mag-expand sa buhay mo. With a 3 on 4, magkatabi, yes, your movement will lead you to your destination. Your action will lead you to a new milestone. So, ngayon nakita ko talaga na if you're just willing, yun na kailangan mo daw isipin ngayon eh. Yan, lumabas, you have the 10 of Swords. Yes, bigat ka na hirap ka na, paulit-ulit na yung pain, yung sorrow, yung rejection, or pagbabagsak. Masakit na eh. Kaya siguro, well, nakita ko rito, parang naiintindihan din kita. Takot kang humakbang kasi nga baka nasaktan ka na before. Kaya parang ayaw mo galawin eh. Ayaw mong sumubok man lang kasi baka mamaya lalo pa akong masaktan, lalo pa akong magkamali. Alam mo yung parang domino. Di ba yung domino, hinahanda mo, parang sabi mo, kailangan walang matumba kasi pag minatumba, damay-damay na. Parang ganun. Takot kang gumalaw kasi baka mamaya lalo pang humirap. Parang Jenga puzzle na parang pag may tinanggal ka dito, guguho yung Jenga. Parang ganyan. So, ngayon, nandiyan ka lang ba? Nakatingin ka lang ba sa mga posibilidad mong pwedeng kunin? O hahakbang ka? Parang, uy, try ko kaya dyan. Pangarap ko maging ganun. Pero wala kang ginagawang action. Nasaktan ka kasi parang sabi mo, hindi ko maabot. Pero ano ba yung action para maabot yun? Yun ang kailangan mong isipin this time. Okay? In the area of what you need to do, you have, unang-unang cards, discovering truth, you stand in the light of truth. Kailangan daw alamin mo yung katotohanan sa buhay mo. Halimbawa, lagi ko itong ginagamit na example, pero maganda tong analogy sa sitwasyon mo ngayon. Gusto mo maging singer, pero wala ka namang ginagawa para mag-audition sa ABS o sa GMA o kahit sa mga online show o mag-post man lang sa TikTok, no? Paano maaabot yung status, yung milestone na gusto mo kung hindi ka kikilos? So yun ang katotohanan sa buhay mo. Ay, oo nga no, hindi pala ako nag-audition. Ay, try natin mag-audition na tayo o kumanta man lang sa online. No? So if you know the truth, pag alam mo yung katotohanan o realidad ng buhay mo, mas madaling kumilos.
Another message, you have transformation. Yes, a fresh new way of living emerges. Kailangan mo talaga mag-transform. Kailangan mo nang baguhin yung ginagawa mo kasi hindi na nakakatulong para sa'yo. Okay? Meron ka mga bagay kailangan talagang ayusin. Tower card. Things are changing in your life. Alam mo ito, divinely orchestrated ito. Talagang gawa ng Diyos. Kasi sabi ni God, ayaw mo baguhin ha, ako magbabago. Parang ganyan. So, binibago niya yung mga bagay na pinapanatili mo sa buhay mo na kailangan na umalis. Halimbawa, inom-inom, sugal-sugal, bisyo-bisyo, lahi ka nagpa-party, nagumigimik, gabi ka na umuwi. Naku, tatanggalin ni God yan. Either makaka-issue ka sa friend mo, o kaya lahi kang hangover na hindi ka na makapasok sa trabaho. So, either ikaw mismo makarealize niyan o si God mismo magpaparealize sa'yo. Kaya ngayon, baguhin na ha. Baguhin na yung mga mali mong ginagawa. Halimbawa sa trabaho din, imbis na makipag-collaborate ka, makipag-cooperate ka, lagi kang kumikilos mag-isa. So parang dito, para tuturuan ka ni God na parang, uy, work with them. Kailangan makipag halubilo ka, learn to be team player, team member, no? Para magkaroon ka ng magandang collaboration with other people para mabuo na yung ginagawa ninyo. Nakita ko na parang ang naramdaman ko sa cards mo, ikaw mismo ang kailangan may baguhin, Taurus. Medyo mahirap ito kasi reflection to eh. Talagang tinitibag natin yung mga bagay na pangit sa sarili natin. Halimbawa, ay, tanghali kasi ako nagigising kaya hindi ko nahahabol yung taho tuwing umaga. So halimbawa, yun ang problema mo ha. Halimbawa, ano ba yan? Gusto ko ng taho. Pero tuwing 7 a.m. lang siya at 8 a.m. dumadaan sa harapan ng bahay namin. Sabi mo, ano ba yan? Hindi ko siya maabot-abutan. Eh kasi nga tanghali ka gumigising. So paano mo siya maabutan? So parang ganyan. You need to change. Gigising ako ng 6 para mahanta ko na yung baso ko. Tatambay ako sa harap ng bahay namin para maabutan ko siya magkataho. Para mga ganyan. If you want things to happen, make a move, make a change. Okay? Tower card. Nakita ko rin dito na, especially po Taurus ha, paalala ko lang, on September 21, meron tayong solar eclipse in Virgo. Ibig sabihin, may mga changes talaga mangyari. And then, ang dulot, wow, lumalakas po ang ulan, biglang umulan sa aking bintana. Ayan. There is a confirmation na may darating sa iyong blessing. So, balik tayo sa sinasabi ko, with the solar eclipse on September 21, darating sa iyo yung kalinawan tungkol sa mga bagay-bagay na parang, dati akala ko maganda pala sa akin yun, pero ngayon, dahil sa solar eclipse, lumiliwanag na sa iyo mo, ay, hindi ko pala kailangan yan, ay, itong taong to, hindi ko pala dapat siya kaibiganin, ay siya, puro issue lang binibigay niya sa akin, hindi na ako sasama. So, nagabago ang pananaw mo sa mga bagay-bagay. Kaya dulot yan ng eclipse. Kaya ngayong September 21 onwards, may mga pagbabago kang i-implement sa buhay mo. Okay? Tower card, King of Cups, yes. Habang daw dumarating ang mga pagbabago sa buhay mo, huwag ka daw matakot, huwag ka daw mainip, yung emosyon mo daw, panghawakan mo, Taurus, hindi ka pwedeng sasabog na lang bigla-bigla, hindi ka pwedeng bigla-bigla magagalit, no? Panghawakan mo ang dila mo, panghawakan mo emosyon mo, make sure na yung bawat reaksyon, sasabihin, gagawin, ay hindi manggaling sa galit at hindi manggaling sa biglaang silakbo ng damdamin kasi baka mamaya makasira yan sa diskarte mo. Yan sinasabi ko sa'yo. Yang ulan na maingay sa labas, parang ganyan. Biglaan, biglang buhos, biglang dating. Kaya dapat ikaw, yung emosyon mo panghawakan mo sa kabila ng nagabagong paligid. Halimbawa, biglang umalis si teacher, biglang umalis yung coworker mo, iniwan ka sa trabaho mo, ikaw gulong-gulo ka na kasi ang dami mong responsibilidad, naiwan sa'yo. So huwag kang sasabog. Kalmahan mo lang, relax, kaya ko to. Kapag nakapag-relax ka, ang kaluluwa mo at ang emotion mo, may isip mo yung tamang paraan para ma-navigate yung mga pagbabago. Okay? In the area for divine messages, you have the Fool card. Huwag ka daw matakot magsimula ulit. Ayan, lumalakas po ang ulan, Taurus, hopefully. Naririnig mo pa ako, pero carry on, let's continue. The Fool card's telling you, huwag kang matakot magsimula at huwag mong pagudahan ang iyong kakayanan. Sinasabi dito na may power ka kaya mo Alam ko na may mga bagay ka na in the past na gusto mo nang bitawan, gusto mo nang iwan, pero parang wala kang lakas na gawin. Sabi mo, ready na ba ako? Kaya ko na ba? May power ba ako? Am I on the right time? Especially here, sabi ko nga sa inyo kanina, divine timing is at play. Parang darating din yung oras at panahon this time around na masasabi mo, ay kaya ko na, ay ready na ako, ay ito na yung tamang panahon. So, magkakaroon ka ng time for that. Kaya, don't rush ha. Huwag ka mag-rush habang ngayon nagsisimula ka pala nga tumulay o dumiretso o gawin. Nakita ko rito na paghandaan mo na.
Maganda na nagpaplano ka na, binubusisi mo na. Halimbawa, lilipat ka sa Japan kasi sabi mo nandun ang trabaho. So, paghandaan mo na yung papeles mo, paghandaan mo na yung mga dokumento, yung mga kailangan ng credentials, mga kailangan ng permit, yung pera, kung wala ka pang pera ngayon, baka sa kailangan gumawa ka na ng sideline o maghanap ka na ng mapagkukunan. So, preparedness is your key para makatuloy ka na, maka-jump ka na sa bagong era mo. Kasi talaga nakita ko dito, bagong buhay, Taurus. May bagong buhay ka, may new milestone kang makukuha. Kaya ngayon maging masigasig ka ha. Ang kailangan mo ay preparedness bago ka kumilos. Okay? Preparedness bago kumilos. Ano ibig sabihin yan? Calculated risk. Huwag kang hahakbang na hindi ka prepared. Alam mo yung mga sundalo na walang bala, kailangan may bala ka, kailangan may baril ka, kailangan may armas ka bago ka sumuong sa giyera. Parang ganyan. Okay? Clarify natin. The full card, parang sabi rito, huwag ka rin daw matakot na sumubok. Yan nakita ko talaga sa iyo, Taurus, this time. In order for you para ma-solve yung problema mo, huwag ka matakot sumubok ng mga kakaibang solusyon para makuha yung minamanifest mo. Huwag ka matakot na humakbang ng mga bagong bagay na akala mo dati imposible. Kasi parang sinasabi mo, ay imposible yan, ay hindi ko ata kaya yan, ay baka hindi yan para sa akin, ay baka hindi ko kaya. Kung lagi iniisip mo yan, paano mo makukuha yung minamanifest mo, okay? The full cards being clarified by the Seven of Wands. Yes, panahon na para depensahan mo yung posisyon mo. Meron ka daw mga bagay na gustong gawin pero natatakot ka daw sa sasabihin ng magulang mo, sasabihin ng kapatid, sasabihin ng kapitbahay, sasabihin ng mga anak, sasabihin ng mga kaibigan mo, no? So natatakot ka. Ngayon, work in your favor. Work in what you want and defend it. Stand by your decision. Huwag ka matakot sa judgment ng ibang tao. Lagi mo isipin yung ikakaligaya mo. Kung diyan ka masaya, gusto mong subukan, go push. Don't let other opinions dim your light. Okay? Ngayon, kung may mga tao na hindi susuporta sa'yo, hindi naniniwala sa'yo, hindi gagabay sa'yo, ay nako, hayaan mo sila. Problema na nila yan. Maglagay ka ng boundaries against other people na sumisira sa diskarte mo, o nagpapahina sa'yo, o umaapak sa yung mga gustong gawin. Pag alam mong nega sila, bitawan mo sila, hayaan mo sila. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanila. Hindi mo kailangang hindi mo kailangan ng approval nila. Yan. Ngayon, what makes you happy, go for it. Okay? Lumalakas po ang ulan. Saring naririnig mo pa ako, Taurus. Tuloy-tuloy tayo. In your divine messages, unang-una, you have universal love is true love, so love all. Yes, your passion, yung mga bagay na gusto mo, mahalin mo. Kung saan ka talaga magiging maligaya, go for it. Kapag inilalaan mo ang pagmamahal mo sa mga bagay-bagay, babalik din yung pagmamahal niyan. Yung trabaho, yung project, yung negosyo, yung pangarap, babalik din yan sa'yo. Okay? Dahil minahal mo ng tama. Another message you have, you came to serve. Yes. Ano ba yung mga bagay na kaya mo ibigay, ilaan, buuin? Babalik din yan sa'yo in a good way, sabi ko sa'yo. Okay? In the area of your fortune, bigyan mo ng tatlong cards. Unang-una, you have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Yes, balance lang dapat aralin mo, bubusiin mo, huwag ka magmamadali ha. Just relax, everything will be fine. Another message, you have elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Sabi ko nga sa inyo kanina, parang may biyahe ka, may gagawin ka, may pupuntahan ka. Kaya kung ano po yung biyahe mo, whether physical biyahe or mentally, nagbabago ng isip mo, kung ano man yung mga tutulayan mo, congrats mo kasi may nangyayari na. Meron ka ng pagtulay, okay? Another message, you have woman. Meron daw babae sa buhay mo, whether sa trabaho, sa pamilya, na kailangan mo kausapin, may concern daw sa kanya, okay? Another message, you have vase, secret admirer. Meron ka daw secret admirer this time. Para po yun sa mga single Taurus ha, o sa mga taong handa na sa bagong pag-ibig, meron talagang papasok sa iyo na talagang magpapakilig sa iyo. So congrats po. Another message, you have horse, short journey, o meron ka daw maikling paglalakbay this time. Parehong-pareho with the elephant here. Nag-elephant and horse, kung nakakita po kayo niya recently, this is a confirmation na yes, may biyahe ka. So, baka kukunin mo na yung papeles, o confirm na yung biyahe, confirm na yung bakasyon, o confirm na yung trabaho somewhere else. So, kung ano po yung biyahe nyo, successful yan. Okay? Another message, you have bouquet, compliments from an admirer. Wow, 2 beses. Talagang sinabi rito, meron kang admirer. Or, nakita ko rito na rekindling of love. Baka meron kang karelasyon na papalakasin nyo yung ugnayan ninyo o papayabungin nyo yung namumuong pag-ibig dyan. So, congrats po. In your fortune, you have the 4 of Pentacles. Yes, yayakapin mo na ngayon yung mahalaga.
Yung ibang bagay na hindi mahalaga sa'yo, bibitawan mo na. Sabi mo, ay, okay na ako, ready na ako to move forward. Especially here, parang kumakapit ka pa rin sa gate ng iyong boundary, yung iyong comfort zone. Sabi mo, ay, may magandang bagay pala. Sige, bitawan ko na to. Meron pa palang mas higit pang bagay na pwede para sa akin. Kaya ready ka na kumawala dyan. With the Four of Pentacles, here nakita ko rito na magtipid ha, Taurus. Time to para tignan daw yung expenses mo. Kitang-kita ko yan dito na parang meron daw labas-pasok ng pera o meron kang binibili na marirealize mo, ay, hindi pala to ganun kahalaga, pwedeng hindi ko muna bilhin ngayon, isipin ko muna makapag-ipon, especially emergency fund, no? Para sa mga problema mo, sa manifestation mo, kailangan meron ka natatabi para kung kailanganin, meron ka madudukot, okay? Nakita ko rin dito na financial stability is coming, pera, paglago sa negosyo. Kung kayo po ay may negosyo ngayon, parang ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang fluctuating yung kita, o konti lang yung customer o kliyente, nakita ko dadami na yung customer mo, may reach mo na yung quota mo every day, every week, no? Nakita ko rito na stable na yung kita mo. So, congrats po. With the trabaho, nakita ko na some of you mapopromote or parang successful yung task or assignment or presentation, something like that. Kung meron ka mang nire-reach na quota at nakabantay sa'yo si boss, makukuha mo yung good outcome dyan na magudulot sa'yo ng mga reward or aumento sa sahod or promotion. Talagang stable lang pera at stable lang pagkakakitaan mo. Hindi ka na mag-iisip kung paano ako next month, paano ko ito babayarin yung hinuhulugan ko. Magiging okay yan. Kaya relax ka lang, okay? The Four of Pentacles. Narinig ko dito, ipagpahinga mo kasi yung mga bagay na hindi importante. Parang meron ka kasing pinaproblema o araw-araw na dumadagdag sa alalahanin mo na, huy, huwag mo nang problemahin yan. Hindi yan para sa'yo. Parang kailangan mo i-let go yung mga bagay na hindi importante o lumalamon sa oras mo. Okay? Four of Pentacles. You have the Lover's card. Yes, yung mga importante lang na dapat mong panindigan. Lover's card's all about love, mga taong iniibig mo, taong pinipili mo, career na pinipili mo, o pinapanindigan mong desisyon sa buhay. It's all about your choices and your commitment. Kaya nakita ko rito, yakapin mo mabuti, pahalagahan mo daw. Halimbawa, kotse yan, alagaan mo mabuti. Bahay, no? Hindi lahat ng tao kailangan nakakapasok dyan. Especially po, your material wealth. Hindi dapat lahat ng tao ay nakakaalam yan. Make sure na close circle mo lang ang nakakaalam at hindi mo binobroadcast kung kani-kanino para maprotektahan mo siya. Okay? Nakita ko rin dito na stable life will come from your commitment. Dapat everyday nag-show up ka. Halimbawa, trabaho yan o negosyo. Everyday dapat 7 a.m. Kung nagbubukas ka ng 7 a.m., dapat 7 a.m. on the dot nandun ka. Araw-araw mo ginagawa yan para makip mo siya sa life mo at lumago. Kasi kung urong-sulong ka o hindi ka fully committed, parang halimbawa ngayon bubuksan mo, bukas 10 a.m. na, to sa isang araw 7 a.m. So, hindi ba consistent? Ngayon, be consistent daw para lumago siya sa life mo. Okay? In the area of your near future, you have the Four of Wands. Saan ba papupunta ito? Sa katuparan na yung pangarap. Manifestation is here. Problems will be solved. At mag-celebrate ka with your family and friends. Kaya talaga ngayon sabi ng spirits mo, go push, laban with the Knight of Wands here. Ilaban mo pa, kunin mo pa. Mamaya kukumpirmahin ko rin to, nakaligtaan ko pala si Knight of Wands mo in your what's coming in. Sabi rito, ilaban mo, kunin mo kasi nandiyan na, malapit ka na, kitang-kita mo na yung tagumpay, kitang-kita mo na yung ilaw sa dulo ng tunnel. So ngayon, para makaabot ka sa bagong yugto ng buhay mo, kailangan talaga eyes on the prize. Kung ngayon nagdidisiplinado ka, sabi mo, kailangan magtipid tayo mga anak, o mga anak, kailangan ganito lang gastos para maabot natin to, para mahulugan natin yan. Parang ganyan. Keep the discipline in your life para mapasayo yung good outcome. Okay? Malapit ka na pero kung hihinto ka ngayon at panghihinaan ka na loob, sayang. Okay? Kaya ngayon sabi ko nga, kailangan marami kang time para matulog, marami kang time para magpahinga, para kada araw makalaban ka pa. Okay? Four of Wands. Clarify niya yung sarili niya. Isa pa, clarify pa natin. Sabi niya, yes, yung milestone stability parating na. Pero nasa iyo yung bola, mag-move ka ba o hindi? O hihinto ka na naman dyan at panghihinaan ka na naman. Okay? Four of Wands. The Knight of Swords, yes. Pagkilos, movement, stability, energy, fighting mode. Yun daw kailangan mo this time. Okay? With the Knight of Wands here in the area of what's coming in, you have the Knight of Wands. Sabi dito, para bagang enjoy mo yung proseso, ha? Kung meron darating na good news, nakita ko talaga good news to Whether go signal, parang, oy Taurus, okay na, laban na tayo, punta na tayo doon. O kaya konfirmasyon na pasado ka na sa exam, o kaya kompleto na yung papeles, o kaya yung ginagawa mo, buo na, no? So ngayon, kung ano yung dumating na good news sa'yo, labanan mo.
Okay? Sumugod ka. And ma-excite ka. Be adventurous ha. Be adventurous and enjoy the process. Kung hindi ka nag-enjoy kasi dyan, kung wala dyan yung love at passion mo, alam ko bibitawan mo yan eh. Sabi nga dito, di ba? Universal love is true love, so love all. Kung ano yung mga bagay na nilalakad mo ngayon, put your passion, put your love. Kasi pag may passion ka, hindi mo susukuan yan kahit pagod ka na eh. Hindi mo hihindian yan eh. Kaya ngayon, put love in everything that you do, you'll be fine. Clarify natin siya. The Knight of Wands, card of good news, paparating na magandang balita. You have the Knight of Pentacles. Yes, nagugat daw ito. Parehong movement to ha. Knight of Wands is moving forward and the Knight of Pentacles is having this meticulosong pagkaplano habang umaandar. So, habang ine-enjoy mo with passion, with love, with adventurous side, parang yes, kung ito gawin natin to, sugod tayo doon. Kailangan nagkaplano ka pa rin ha. Huwag ka daw ma-caught up doon sa excitement. Huwag ka daw ma-caught up sa sobrang saya. Kasi marami sa atin yung sobrang saya, hindi na nag-iisip. Alam mo yun? Yung parang sugod lang ng sugod, pero dahil sobrang saya niya, nalaglag tuloy siya o na fall short tuloy siya. So ngayon, kada ginagawa mo pagplanuhan, huwag kang malansing o huwag kang ma-distract sa sobrang saya. Kailangan pinaghahandaan, in-actionan, pinaplano. Okay? Napakagandang advice para sa'yo. Pero what's coming in is, sabi dito, yung pinagplanuhan mo nung nakaraan, meron ka daw inasikaso before na parang kinumpleto mo, ginawa mo, binusisi mo. Parang ngayon lang darating yung good news. Nakita ko yan na parang either yung papeles na nabinbin before, ngayon lang darating yung good outcome. May hinihintay ka go signal or papeles o inasikaso before, whether or not ngayon ka palang babayaran, ngayon ka palang bibigay yung good outcome. So, nag-ugat yan sa ginawa mo before. So, congrats po, ha? Good outcomes gonna come for something that you did in the past. So, what's missing? Ano yung kulang sa buhay mo para ma-solve na yung problema at makuha yung mina-manifest? Ito yon. 1, 2, 3, you have, wow, 10 of Cups. 10 of Cups is putting your dreams into your reality. Kaya daw hindi ma-solve, it's because meron ka naiisip na plano, meron ka naiisip na hakbang, pero hindi mo in-actionan. Kasi tignan mo sila, fortune after difficulty ito. Dumating na yan, nakita na nila, wow, dumating na yung pangarap natin na sa langit na nakikita ko na, kaya sobrang nag-rejoice sila. Ibig sabihin nakakita sila ng good news after a long time of suffering. At ikaw, nakita dito, sabi, paano mo kukunin yan sa lupa? Paano mo iabot sa lupa mo yan, yung happiness na yan? Sabi dito, actionan. So, your action talaga, your movement is your key. Yan ang tulong para sa'yo at missing sa buhay mo para makuha mo ni kaligayahan for you and your family. So, siguro ngayon, iniisip mo, ano bang dapat kong gawin? Sabi rito, dapat nag-uugat sa kaligayahan. Masaya ka ba, Taurus? Kasi nakita ko rito kung ang kinikilos mo ngayon ay para sa kaligayahan ng pamilya, para mapag-aral si anak, para mabuo na yung bahay, mapaayos yung bahay, makabili na ng sariling bahay, makabukod na. So, dapat daw yun ang pundasyon mo, yun ang ugat para kumilos ka at maging matapang ka na sumuong sa buhay. Ngayon, kung kaligayahan para sa pamilya, alam ko magiging maligaya ka din. Kaya ngayon, nakita ko talaga dito, bring down into your reality the action para makuha mo yung good outcome and manifestation. Okay? Clarify pa natin siya, the 10 of Cups. It's being clarified by the Death card, yes. Transformation. Nakikita mo na na-visualize mo na. Alam mo na kung ano yung gusto mo makamit. Para sa'yo, para sa pamilya mo. Alam mo, kapag nakuha ko to, Lord, kapag nakuha ko to, sobrang saya ko, sobrang saya ng pamilya ko. Pero ngayon, ano ba yung ginagawa mo para makuha yan? That should transform in your life. Okay? Yung hakbang. Sabi ko nga sa iyo yung example ko kanina. Yes, gusto ko maging singer. Kayang-kaya ko maganda boses ko. Nakikita ko na magiging singer ako. Pero ano ba yung ginagawa mo para maging singer ka? Nag-audition ka ba? Kumakanta ka ba online para ma-discover ka? So, transform. Transform para maging aligned ka sa manifestation mo. Nakita ko rito na yung bawat gagawin mo daw this time around, it should be nakaangkla sa kaligayahan mo at pamilya. Kung hindi ka magiging maligaya, bakit mo kukunin yan? Kung hindi magiging maligaya pamilya mo, bakit mo pipilit yan? So parang ganyan. So ngayon, magpahinga ka ha, cultivate a lot of time for rest, to relax, kasi talagang sasabak ka sa busy buhay moving forward para matupad ang manifest mo. Okay? So Taurus, this is your problem solved and manifestations confirmed. Manifestation dust, problem solved dust para sa ating lahat. Yes, masasolve na yan. Clap, clap, clap. Congrats po. Naway naka-resonate ka, comment down below kung naka-resonate po kayo. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James sa James Sarah PH. God bless everybody.